Magandang araw po. Sana po tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na tinatamasa ang biyaya ng Diyos. Ako po si Edwin at inaanyayahan ko po kayong lahat na samahan ako at sabay-sabay natin tahakin ang landas ng pag-asa. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 6, mula ika-6 hanggang 11 bersikulo. Ang taong paralisado ang kamay. Noong isa pang araw ng pagmamahinga, pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Doon ay may isang lalaking paralisado ang kanang kamay. Sa hangad ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na magkaroon ng maipaparatang kay Jesus, binantayan nila si Jesus upang tingnan kung siya'y magpapagaling ng may sakit sa araw ng pamamahinga. Subalit, alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya sa lalaking paralisado ang kamay, "Halika't tumayo ka rito." Lumapit ang lalaki at tumayo nga roon. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay?" Tiningnan niyang isa-isa ang mga taong nakapaligid at pagkatapos ay sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Inunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Ngit-ngit naman sa galit ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo at pinag-usapan nila kung ano ang maaari nilang gawin kay Jesus. Alam niyo mga kaibigan, nung bagong kasal kami ng asawa ko, maraming adjustment ang nangyari. At dahil kaming dalawa lang ang nasa tahanan, madalas may mga hindi pagkakaunawaan na nagre-resulto sa walang kibuan. Minsan, napasumbong na ako sa ninong namin sa kasal na si Ninong Hermie. Sa aking isip, walang ibang mas angkop na pagtanungan dahil ito si Ninong Hermie ay nabiyudo na ng maaga at nakapagpa-asawa pa ulit. Kaya kampante ako na siya ay isang expert. Sabi ko, "Ninong, ganito nangyari. Tapos ganito yung sagot niya. Kaya ito ginawa ko," etc., etc. Matapos kong ihinga ang aking saloobin, nakangiting sinabi ni Ninong sa akin, "Tama naman yung sinasabi mo. Pero alam mo, Edwin, sometimes it's better to love than to be correct." Alam niyo, natigilan ako. Sinubukan kong ngatain ng maigi ang sinabi niya. May mga pagkakataon nga daw na mas mangingibabaw maging mapagmahal kesa maging wasto. Sa ating pagbasa ngayon, malinaw na binigyan ng mga Pariseo at mga tagapagturo ng batas na mataas na halaga ang denumerong pagsunod sa mga kautosang inilathala ni Moises. Sa isip nila, hindi maaring maging Mesiyas si Jesus kung hindi niya susundin ang letra ng batas. Sabi nga ng ating ebanghelyo, alam ni Jesus ang iniisip ng mga ito. Kaya't siya na mismo ang nagtanong sa mga Pariseo at tagapagturo ng batas. Sa harap ng marami, anya, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Katakatakang hindi makakibo ang mga Pariseo. Ayon sa mga dalubhasa, bukod pa sa 10 kautusan, may 613 pang ibang batas na dapat isaulo nga ng mga tagapagturo ng batas at Pariseo. Kaya matuturing na talagang expert sila. Ngunit sa pagkakataong to, wala silang maitugon. Kaya itinuloy ni Jesus ang pagpapagaling sa lalaking may kapansanan. Kumbaga, imbis na magtalo sila sa maliliit na detalye ng reglamento, sa kanyang halimbawa ng pagpapagaling ng lalaki, pinalawak ni Jesus ang pag-uunawa sa 2 pinakamahalagang batas na sumasaklaw sa lahat ng ibang kautusan. At ito ay mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili.
Ganun na lang tuloy ang ngit-ngit ng galit ng mga tagapagturo ng batas at mga pariseyo kay Jesus. Alam nyo, buti na lang, sa buhay ko, nakinig ako kay Ninong Hermie. At imbis na ngit-ngit ng galit sa isa't isa, natuto ako, kami, na magbigayan. At sa awa ng Diyos, naka-26 na taon na rin kaming magkasama. Salamat sa Diyos dahil naagapan niya kami. At natutunan namin na hindi lamang sa buhay mag-isawa, ngunit pati sa karaniwang ugnayan sa kapwa-tao araw-araw, maaari pa rin nating pairalin ang ginintuang aral na ito. Masasabi namin na totoo ito dahil kami ay saksi na may pagkakataong tunay na higit na mahalaga ang maging mapagmahal kesa maging wasto. Kung kayo po ay na-bless ng pagninilay na ito, huwag pong kalimutan mag-like, share at subscribe sa Landas ng Pag-asa. Ako po muli si Edwin. Maraming salamat po sa pakikinig.